Paliko ang nagbibisikleta ng senior citizen na yan sa A. Bonifacio Avenue sa Quezon City. Ilang sandali lamang, lumiko rin ang isang armored van sa kaparehong kalsada. Nasagasaan po nito ang matanda. Nakaladkad pa raw ng ilang metro ang biktima at naipit sa ilalim ayon sa pulisya. Dinala sa ospital ang senior citizen pero binawian ng buhay. Depensa ng driver, hindi niya napansin o narinig ang biktima. Mabigat daw kasi ang minamanehong armored van. Sasampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon pero nag-iwan po ito ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Quezon Province, 19 na lugar ang isinailalim sa state of calamity. Batay po sa kanilang provincial government, kabilang dyan ang mga lungsod ng Tayabas at Lucena. Sa 1st District ng probinsya, idineklara na rin sa Lucban, Real, Infanta, Polillo, Sampaloc, Mauban, General Nakar, Bordeos, Patnanungan, Jumalig, Pagbilao at Panukulan. Sa 2nd District naman, kasama dyan ang Chaong, Sariaya, Candelaria, Dolores at San Antonio. Base sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 16,000 pamilya ang apektado ng bagyong Aghon sa buong bansa. Mahigit 21,000 naman ang lumikas. Isa po ang kumpirmadong patay habang 8 naman ang sugatan pero isa pa lamang dyan ang kumpirmado. Wala namang naiulat na nawawala. Mamayang hapon, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo, 870 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour. Southwesterly wind flow, frontal system at mga local thunderstorm ang aasahang ulan sa bansa ngayong pong araw ayon sa Pag-asa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din tayong muli rito po sa Metro Manila. Nakataas po naman ngayon ang thunderstorm advisory sa Bataan, Zambales at Cavite habang isinailalim naman sa rainfall advisory ang Kalayaan Island sa Palawan. Sa kabila po ng mataas sa tsansa ng ulan, muling bumaba ang water level sa Angat, ang Buklao at Caliraya Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei, pinirmahan ng mga kasunduang magpapalakas sa turismo at maritime cooperation ng Brunei at Pilipinas. Mula sa Bandar Seri Begawan sa Brunei, balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Mismong si Sultan Hassan al-Bolkiah at kanyang misis ang sumalubong kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos pagdating nila sa official residence ng Sultan ng Brunei. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, nagpasalamat ang Pangulo sa tulong ng Brunei nung tamaan ng sakuna at pandemya ang Pilipinas. Binati rin nito ang Brunei sa ika-40 anibersaryo ng kalayaan ng Sultanate. Nakasabay rin ng 40 years ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa kanilang pulong, sabi ni Pangulong Marcos, kailangang paigtingin ang pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng mga hamon bunsod ng climate change, pagkasira ng kalikasan at tensyong geopolitical. Pinirmahan ang mga kasunduan kaugnay sa maritime cooperation, pagkilala sa standards of training, certification, and watchkeeping for seafarers, at pagtutulungan sa turismo. Layo nitong pataasin ang tourist arrivals at isulong ang Islamic tourism maging ang Muslim-friendly destinations. Sa letter of intent naman ng dalawang bansa, isinusulong ang pagtutulungan sa food security na maaaring magbigay daan para madagdagan ang mga produktong ine-export ng Pilipinas sa Brunei. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Brunei. Ayon po sa DFA, merong 25,000 na mga Pilipino dito. At base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 1.6 billion pesos ang kanilang remittance sa Pilipinas. Kabilang sa pinunto ng Pangulo sa mga Pilipino sa Brunei, ang investment para sa rehabilitation ng NAIA. Noong nakaraang 2023, nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos.
Yung airport natin, napabayaan na ng husto. Meron tayo po 170.6 billion pesos na dadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal. Ilan sa mga Pilipinong dumalo sa pagtitipon nagsabing maganda ang kalagayan nila sa Brunei dahil bukod sa maganda ang sahod, tahimik daw ang buhay nila dito. Tahimik, walang mga nightlife. Mas mataas. Ano, doble, ganyan? More than. Apa. Dumalo rin ang Pangulo sa isang state banquet sa Istana Nurul Iman Palace kagabi. Ayon kay Sultan Hassan al-Bolkiah, ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa kanilang bansa ay patunay ng mahaba at magandang relasyon ng Pilipinas at Brunei. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapusong motorista, may nakaambang dagdag toll sa North Luzon Expressway. Yan ay matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board ang implementasyon ng second tranche ng toll hike. Epektibo yan simula sa Martes, June 4. Ayon sa NLEX Corporation, nasa 5 pesos hanggang 17 pesos ang dagdag toll sa closed system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan. Ang bagong toll fee simula 74 pesos hanggang 223 pesos, depende kung class 1, 2 or 3 na sasakyan. Kung end-to-end naman ang biyahe o mula Balintawak hanggang Mabalacat, Pampanga, 27 hanggang 81 pesos ang dagdag singil para sa kabuuang toll na 359 pesos hanggang 1,076 depende sa klase ng sasakyan. Anila, sumailalim sa kaukulang review ang dagdag singil at bahagi ng inaprobahang periodic adjustments sa NLEX mula pa noong 2019 at 2021. Hinati raw yan sa dalawang tranches para na rin sa kapakanan ng mga biyahero. Red alert ulit ang Luzon Grid sa piling oras po ngayong Miyerkules. Ipatutupad yan mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Posible po ang rotational brownout kapag may red alert. Yellow alert naman sa iba pang oras mula 1:00 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ayon po sa NGCP, ipatutupad ang red at yellow alerts dahil sa force outage ng ilang planta at limitadong operasyon ng iba pa. Yellow alert din po sa Visayas Grid mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At mauulit po yan mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dahil naman yan sa hindi makapag-export ng Luzon Grid ng power supply para hutugunan ang inaasahang pagtaas ng demand sa Visayas. Happy Wednesday mga mare at pare! Nagsama-sama sa isang intimate party ang ilang Sparkle April and May birthday celebrants. Cakes for everyone ang hatid ng Sparkle GMA Artist Center. Present sina Julian San Jose, Ara San Agustin, Paul Salas, Shane Sava at Martin Javier. Pati na rin sina Jessica Villarubin, Jeff Moses, May Bautista, Jason Gainsa at iba pang Sparkle artists. Nakisaya rin si Sparkle Vice President Joy Marcelo at ilang senior talent managers ng Sparkle. Spotted naman sa Japan vacation si Sparkle artist Radson Flores. Sa isang IG picture, nag-post pa siya sa tabi ng isang Voltes 5 action figure. Si Radson ang gumanap na Mark Gordon sa Voltes 5 Legacy na muling napapanood during weekdays sa GMA 4:30 p.m. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.